tingnan natin kung ano ba talaga, hindi yung meaning or kung ano ba yung kahalagahan, bakit mayroong Christmas or yung meaning talaga nito is yung pagsilang ng tagapagligtas, which is our Lord Jesus Christ. Amen po? Amen. Sige, basahin po natin ang ating main verse. Praise the Lord. Lalakad-lakad ako dito. Ito pala yung ating ano. Amen. Sige, sabay-sabay po nating basahin itong napakagandang verse. Kanina, nung binabasa pa lang, alam nyo, yung kapag totally isinasa puso natin at inuunawa kung ano yung binabasa natin, doon pa lang meron ng power. Kaya kanina yung sinasabi, there is power in the name of Jesus. Amen po. And so, in the name of Jesus, nung dumating ang Panginoong Jesus, kahit noon pa, nung bumalik ng Panginoong Jesus doon sa Ama, even ngayon, meron pa rin kapangyarihan ang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen po. Praise God. Sige, basahin po natin Luke chapter 2, verse 7 to 11. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths, placed him in a manger, because there was no guest room available for them. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." Okay lang po tayong tumayo at manalangin. Amen. So since ito ay salita ng Diyos at mensahe ng Panginoon, pag-pray natin sa Panginoon yung revelation sa kanyang salita. Pag-pray natin yung gagamitin ng Lord, preach, at syempre pag-pray natin ang puso't isipan na tatanggap ito. Amen? Hallelujah. Lord, we praise you, Panginoon. Salamat, Ama, sa pagkakataon na naman, Lord, na kami ay nandirito, Panginoon, nagsasama-sama, nagkakaisa, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, we know, Panginoon, na ito ay iyong salita at wala kaming magagawa, Panginoon, kundi ang makinig, sumunod, Panginoon. Dahil ikaw, Lord, ang hari ng lahat, Panginoon. Ikaw ang dakilang tagapagligtas, Panginoon, at ang iyong banal na spirito lamang, Panginoon, ang may kakayanan na makaunawa, Panginoon, at magbigay sa amin ng kaalaman ayon sa iyong salita, Panginoon. I pray na ang bawat isa, Panginoon, yung puso ng bawat isa, Panginoon, na nandito, Lord, ay maunawaan at maisapamuhay, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. We pray also, Panginoon, sa aming lahat, Panginoon, na ang tanging banal na spirito lang, Panginoon, ang siyang masunod, Panginoon. Na tanging banal na spirito ang magtuturo at magbibigay ng revelation sa aming lahat, Panginoon. Tonight, we claim, Panginoon, the victory, Panginoon, sa iyong salita sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. Hallelujah. Sige, palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah tayo ng siko. Hallelujah. Praise the Lord. So, napakaganda ng mensahe ng Lord. Praise God. At nakaka-bless yung mga testimony. Gusto ko ding mag-testimony. Pwede po? Kundi lang.
tulad din po sa buhay ko, sa buhay naming mag-asawa, praise God po, maraming trials, maraming mga temptation, maraming time na sinusubok. I praise God, amen po. Bakit po? Kasi hindi tayo exempted sa kahit na anong mga bagay. Sabi nga ng Panginoon, in this world you have many trouble. But sabi ng Panginoon, He overcome lahat. Amen. So, yun lang po yung pinanghawakan namin na kapag nag-relate tayo sa Panginoon, amen, ma-overcome po natin yung lahat ng bagay. Amen. So, praise God. Hallelujah. So, 8 years na siguro, 8 years na ba ako sa alam po, tumanggap ako sa Panginoon July 15. Yung July 11, 2015. Kung hindi ako nagkakamali. So, until now, patuloy ang pagtuturo ng Lord at pag-sustain ng Panginoon. Amen. So, mula pa lang sa umpisa na nakakilala, unti-unting binago ng Lord, and for the prayer, praise God, nabigyan ng Panginoon ng chance na maging to serve Him. And praise God, nagkaroon din ako ng sariling pamilya. And praise God, meron na rin kaming baby. So, purihin ng Panginoon, amen. Alam niyo, nung una talaga, nung gusto na namin magkaroon ng baby, medyo may konting pag-alinlangan sa amin na parang hindi magkakaroon, parang gano'n. And dumating sa times parang gusto na namin magpatingin. Amen po. So, hindi alam ng karamihan na dumating kami sa ganung punto. At nung kami pumunta na to parang magpa-check up. But praise God, amen po. Yung pag-uwi namin, siguro mga ilang araw, doon pa lang sa pagpunta pala namin, meron na pala, buntis na pala. So, di pa kami nagpe-pray, ginagawa na ng Panginoon ng way. Amen. Binibigyan na kayo ng tawag dito, tawag dito, yung blessing ng Panginoon nandun na. Amen. So, minsan sinusubukan lang talaga ang ating pasensya. Amen po. So, purihin po ang Panginoon. At ngayon, may baby Lyra na. Kaya, salamat po sa Panginoon. Praise God. At syempre, nagpabor sa akin kasi kamukha ako. Kaya bless na bless. Amen? Hallelujah. Yun po. Marami pang testimony. Pero dahil ito yung salita ng Panginoon, is not about me, it's about our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Now, dito pa lang sa ating binasa, kung makikita po ninyo, nakita mo yung humbleness ng ating Panginoon. Amen? So, ano ba talaga yung sineselebrate? In verse 10, makita po natin dito, but the angel said to them, do not be afraid. Sinabihan ng anghel ang mga shepherd doon sa place kung saan papanganak ang Panginoon. Ang sabi dito, I bring you good news. Unang-una, sineselebrate natin is good news. Amen po? Amen? Amen. So, unang-una. At pangalawa, that will cause great joy. Hindi happiness lang great joy for all the people. Amen. Mabuting balita na ang resulta nito ay kagalakan sa puso ng bawat isa. Amen. So, dun pa lang, meron na tayong clue kung bakit tayo may Christmas. Ano pa? Today in the town of David, which is doon sa Israel, a Savior has been born. Yung tagapagligtas. It means, hallelujah,
That time na wala pa pala ang Panginoong Hesus, hindi pa pala tayo ligtas. Until now, mayroong nagse-celebrate ng Christmas. Dahil Christmas, inuman na. Christmas, sayawan, party-party. Isang bagay na hindi alam is, isisid tayo sa ganung sistema. Bakit natin isi-celebrate yung gustong alisin ng Panginoon sa atin? Tama po. Medyo parang opposite yata yung sineselebrate minsan. Amen? So, ito yung pinaka-essence ng Christmas. Tayo ay ililigtas ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya until now, if hindi pa natin nire-receive ang ating Panginoong Jesus, so how we will celebrate Christmas? Amen po? Tama po ba? Paano natin i-celebrate kung totally hindi natin nauunawaan? He is the Messiah, the Lord. Ang Lord, kapag binanggit mo ng salitang Lord, it means siya yung maghahari sa buhay natin. So, ang magiging resulta nito is Christ-like. Amen po? Amen. Hallelujah. Kaya po, praise God. Dito pa lang sa explanation about good news. Di po ba yung sineselebrate natin is good news. Sige, basahin natin. Yung Greek origin daw nito is Evangelion. Gelion yung basa dito, Greek eh. Evangelion is the root of English word gospel. So, ang good news pala is gospel. From the Old English, Godspell. So, doon kinuha. Godspell, kaya ang tawag ngayon is gospel. Ang meaning is messenger or news. Amen po. Mabuting balita, magandang balita. Isang messenger na may magandang mensahe, magandang balita. So, praise God. Ano kaya yung magandang balita? Yan. Sige, basahin natin. Good news, favorable information that makes people happy or hopeful. So, yan yung dala-dala. Something positive, uplifting, or desirable. So, sarap. Ibig sabihin, kung na-receive pala natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin, ang resulta niya na yan, tayo ay may kagalakan, kasiyahan, you testify the goodness of God. Hindi yung pagpasok mo pa lang dito, nakamurot na yung nakasimangot na tayo. Pinupuntahan natin dito is ang ating Panginoon, amen? Amen. Kapayapaan, ang dala niya, kagalakan. Hindi siya nagdala ng ng sama ng loob. Wala siyang dalang ganun. Positive lagi ang dala ng Panginoon, amen? Hallelujah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, be positive. Be positive. Yes, Lord. Be positive. Praise God. So, dito pa lang sa Old Testament, hindi pa dumating ang Panginoong Hesus. Sinabi na, pinopesay na ni Prophet Isaiah. Sabi niya dito, sa Isaiah, chapter 52, verse 7, yung maganda kasi hindi ko makita yung patagilid yung Sige po. How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news. Ito yung sineselebrate. Who proclaim peace. Who bring good tidings. Who proclaim salvation. Who say to Zion, your God reigns. Amen. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Nakuha ako ba? Yan yung mga mabuting balita na parating at dumating. Ano po? Magkakaroon ng kapayapaan,
on that time, amen po, medyo magulo nung time na yun. At even ngayon, if totally you did not receive Jesus Christ, hindi ko alam kung saan kumukuha ang tao ng kapayapaan without Jesus. Tama po ba? Paano kaya? Kung isipin natin, how they celebrate without Jesus Christ sa puso? Nasaan yung peace? Ay, ang dala-dala ng Panginoon, siya yung may dala ng kapayapaan. Hindi yung panandali ang kapayapaan, ha? Amen po? Ang dala ng Panginoon, panghabang buhay na kapayapaan. Kapag kapiling ka ng Lord, kahit anong pagsubok o problema ang meron tayo, pero nagtitiwala ka sa Diyos, and sa puso't isipan mo na He is in control sa ating buhay, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Amen? Hallelujah! Ano pa? Ito yung mabuting balita. Who proclaims salvation? Sino ba ang dapat iligtas? Tayo pong lahat yun. Amen? Kahit hindi sa generation natin dumating ang Panginoong Hesus, hallelujah, even po ngayon, in this generation, ino-offer ng Panginoon ang salvation. Amen. Hallelujah. Kaya tonight, dapat maging masaya tayo. Bakit po? Now you receive Jesus Christ in your heart. Kaya po tayo nandito. Amen po? Sino dito yung may ibang agenda? Kung bakit pumunta dito makinig ng salita ng Lord? I know, lahat tayo kaya pumunta dito because we believe. Amen po? Amen. In Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Who say to Zion, your God reigns. Yung paghahari ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya tanongin natin ang ating katabi, naghahari na ba ang Diyos sa buhay mo? Amen. Sure? Amen. So, we can celebrate now the Christmas. Amen? Doon pa lang, di ba, dito pa lang sa Word of God ng Panginoon, sinabi na niya yung essence of Christmas. Kaya, ngayon, alam na natin ha kung bakit tayo nagse-celebrate. Amen po? Amen. Basahin lang natin yung Word of God ng Panginoon. Hallelujah! Praise God! Yan. Now, ito, meron pong katanungan dito. If you are totally know kung ano ang ating sineselebrate, I know, kaya nating sagutin to. Sa puso't isipan na lang natin. Yan. Sige po, basahin natin. Have you received the salvation? Ano po? Amen. Amen. Nung dumating ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Yan. Have you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior? Amen. Sino ba ang tagapagligtas natin? Jesus Christ. Kapitbahay natin? O asawa ba natin? O kapatid? Wala pong sino man ang makakapagligtas sa atin. Ang tanging Panginoong Hesus lang. Amen. Amen? Kaya po, nung dumating siya, He offered salvation. Ano pa? Yan. Ito yung dapat resulta. Follower of Jesus Christ. Are you a follower na ng Panginoong Thank you, Jesus? Lord. Amen. Amen po? Amen. Amen. So dapat ganyan yung magiging resulta. First, binigay na niya yung salvation sa ating lahat. He offers. Kukunin mo na lang. Paano kukunin? To accept Jesus Christ in your heart. Amen. Amen? At maniwala tayo at magtiwala, manampalataya na siya lang ang tanging makapagliligtas. At ang resulta po nito is, to become a follower of Jesus Christ. Kasi yung salvation, na yan eh, bonus na yung mga bagay na yun. Once you walk in obedience to God, mararamdaman po natin. Sino dito ang hindi nakaramdam nung
sumunod at nakinig sa Panginoong Hesus. Amen po, yung dating hindi alam ang gagawin pag may problema. Yung mga nagtestimony dito, I know, dumating yung time na na hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam ang iyong ginagawa, at di mo rin alam kung saan patungo. But when you receive Jesus Christ, nagkaroon ng kapayapaan, nagkaroon ng pag-asa, at ang resulta po noon, naglingkod sa Panginoon. Amen po? Palakpakan natin ang mga naglingkod. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Pero, tingnan niyo po yung sinabi dito. Kaya hindi lahat talaga is nagse-celebrate na may dumating na tagapagligtas. Sa Isaiah chapter 53 verse 1 to 2, sabi ni Isaiah, "Who has believed our message, and to whom has the arm of the Lord been revealed? He grew up before him like a tender shoot, and like a root out of a dry ground," sabi dito, "he had no beauty or majesty." Tingnan nyo minsan makikita natin yung image na ginagawa na ito ang Panginoong Hesus. Pointed nose, tangkad, maputi, ganda ng hair, o Sino kaya nag-invento nun? Biblically, tingnan nyo yung sinasabi about sa appearance ng Panginoong Hesus nung pumunta dito. Alam niyo kung pumunta ang Panginoon dito like a celebrity or Daniel Padilla, ganun yung mga datingan. Baka ang mangyari nito, pumunta lang at lumapit sa Panginoon dahil guwapo. Catherine Bernardo. Kanina sinabi, nadami pa ako. Madami daw sexy doon sa kanyang place. So, kung may magpapahayag na ano ba yung pinupunta? Hindi. Di ba, minsan kapag may mga kampanya, dala-dala ang mga celebrity. Naalala ko noon sa Batangas, may nangampanya si Vilma Santos. Ang dala-dala, mga artista. Dinumog yung lugar namin. Dami. Ang daming nanalo pa nga eh. So, makita natin dito, ang Panginoong Hesus, yung sinabi sa Bible, ang sinabi po dito, He had no beauty or majesty to attract us to Him. Kumbaga kapag nakita mo siya, hindi po siya yung nakikita natin sa TV na grabe, to attract ang tao. Nothing in His appearance that we should desire Him. Kung physical lang ang pagbabasihan, kung nakita daw natin personal ang Panginoon, hindi po tayo ma-attract siguro na makinig. Kung physical tayo nagbabasa. Kayo po, ano po ba yung pinagbabasihan natin pag tayo nakikinig ng salita ng Diyos? Ano po? Buti na lang, hindi ako ganun kapogi. Alam ko, talagang Lord yung inyong pinunta. Hallelujah! Praise God! Amen? Kung siguro si Coco Martin na nag-share, puno siguro itong ito. Pero hindi po yun ang aking isineshare. Amen? Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Praise God! Now, how the Lord Jesus showed and taught us humility when He was born. Matututo tayo nung ang Panginoong Hesus ay dumating dito. Amen po? Ready na po tayo? Hallelujah. So, kung i-imitate natin yung ating Lord, ewan ko lang kung sa mga babasahin ko is magagawa natin ito. Amen? Hallelujah? Praise God. So, una, ano ang pinili ng Lord? Say natin. Choose the lowest place and humble location. Ito, di ba? Saan pinanganak ang Panginoon? He chose to place Him in a manger in the fields nearby. Yan. Because there was no guest room available for them.
ang hari, nawalan ng room. Makita niyo po dito? Di ba kung siya yung Diyos Ama at siya ang Lord, He knows everything at kaya niyang gawin ang lahat? Pwede siyang, pwede niyang piliin na ipanganak siya saan? Sa magagandang hospital. Tama po? Professional na doktor or sa place, kumbaga, sa hari. May bed talaga. Kaya may nagrereklamo pa dito na pinanganak lang sa bahay. Sino din noon? Amen po. Ang Panginoong Yesus pinanganak sa Dayami. Doon sa ang kati-kati doon. Amen po. So, doon pa lang ipinakita na ng Lord yung pinili niya. Hindi yung choose ng tao. Yan. Hallelujah. Pangalawa, basahin natin. He chose to reveal Himself in the shepherds. Ang dami-dami niyang pagre-revealan na siya ay pagdating niya. Pero ang pinili niya ay tagapag-alaga ng tupa. Grabe ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Pwede naman siya mag-reveal sa mga mayayamang politiko o mga magaganda yung trabaho ng time na yun. Pero i-reveal saan? Sa tagapag-alaga ng tupa. At ang location pa, syempre, sa mga araruhan, sa field. So, grabe. Amen po? So, dyan pa lang, makita natin, minsan nung binabasa ko nga praise God, grabe pa, naghanap pa talaga kami ng magandang hospital para kay Lyra. Ang Panginoong Jesus nga sasabsaban na lang Amen po? So, makita mo dito yung humbleness ng ating Panginoon. At dito, sabi dito, His birth was announced to shepherds, not kings, emphasizing God's connection to the common people. Amen. Amen? Hindi namimili ang ating Panginoon. Pagkos mas gusto niya yung nasa mababang posisyon. Amen? Grabe kahapon ng Lord. Hallelujah. Basahin natin Luke chapter 2 verse 15. So it was when the angels had gone away from them into heaven that the shepherds said to one another, yung mga nag-aalaga, let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord has made known to us. So sa kanila unang ipinakita, sinabi ng anghel, bukod kay, mamaya babasahin natin, sa kanyang mga magulang. Amen? Ni-reveal niya sa mga nag-aalaga ng tupa. Hallelujah. Praise God. Ano pa? Verse 3. He was born into a poor ordinary family, not wealthy and influential. So yan. Sino dito yung pinanganak? Ang tatay at nanay kapitan, o doktor, o mga Sino dito nagreklamo na pinanganak lang sa nang naging tatay at nanay ay trabaho lang ay katulong. Ako po, anak ako ng nagkatulong. Kaya po kami nakarating dito. Alam niyo po ang start, dahil namasukan ng nanay ko dito, nag-ano siya, anong tawag dun sa domestic helper. DH. Yan, nakipagsapalaran para pumunta dito sa ibang bansa. Amen po? Dahil medyo may talent yung tatay ko. Praise God. Purihin ng Panginoon at nakarating po kami dito. From DH, nadala yung sa biyaya ng Panginoon, nadala po kami dito. Hallelujah. Purihin ng ating Panginoon. Ito pala yung dahilan kung bakit ako nakarating dito. At syempre pati yung pamilya ko. Hallelujah. At syempre, I know, alam na rin natin yung dahilan kung bakit tayo nandito. Tama po? Amen. Hallelujah.
Hallelujah. So, makita natin dito by verse, isn't this, sabi dito sa Matthew chapter 13, verse 55 to 56, isn't this the carpenter's son? Pinili ng Panginoong Hesus, karpintero yung kanyang tatay. Isn't his mother's name Mary? And aren't his brothers, yung pinili niya, James, Joseph, Simon, and Judas. Si Jude po to, hindi to si Judas Iscariote, ha? Baka isipin natin na yun, ha? So, makita natin dito na totally ang Panginoong Hesus, pagpunta pa lang, pinakita na niya ang kanyang humility. Aren't all his sisters with us? Where then did this man get all these things? Yun, hindi makapaniwala. Kasi kung pumunta ang Panginoong Hesus dito sa mayamang pamilya at napag-aral siya saan? Sa mga mamahaling school, baka isipin ng wisdom ng Lord ay galing saan? Sa pag-aaral sa mga university. No. Ipinapakita lang dito na ang Panginoong Hesus, ang Holy Spirit ang nagturo. Amen po? Hallelujah. Pinakita lang dito na wala po dito sa atin magaling, mayaman, matalino, ano pa? Guwapo, maganda. Walang sino man po dito sa atin, amen, na hindi pwedeng gamitin ng Lord. Lahat po tayo, kapag pinili ng Panginoon na magbahagi ng salita niya. Amen po? Amen. Pag pinili po tayo ng Lord at gagamitin niya, I'm sure bibigyan niya tayo ng wisdom and knowledge. Amen. Hallelujah. Kaya po hindi niyo pwedeng sabihin na mahina ako or sabihin na hindi mo kaya. No. Yung tinanggap ng Panginoong Hesus, yung Espiritu, amen? The same, the Spirit, kung anong tinanggap natin. Ano lang po yung pagkakaiba? Yung ating obedience. Yung ating minsang pride. Napilit, ibinababa, tumataas. Sabi nga ng Panginoon, ang baba ay siyang itinataas. At ang nagpakataas ay siyang ibinababa. Amen po? Amen. You cannot share Lord, our God, or unawain itong salita ng Diyos in our own understanding. Or dahil tayo ay cum laude. No. God will reveal to the people who is humble. Humble. Amen. Yun po yung ating unang isip to become humble. Praise God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Like Jesus Christ. Praise God. Kung makikita niyo po, in Leviticus, yung mga nag-aalay, mga lamb, yung inaalay. Pero in this time, kaya sinabing poor, yung kanyang pinili, kalapati lang po yung naialay. Nino po, kapangalan ni Joseph, yung tatay ng Panginoong Hesus, at si Mary. Yun lang po naialay nila. But, praise God, hallelujah, hindi po yung naging hadlang, praise God, para ang Panginoong Hesus ay mabuhay. Kaya po, hindi lang nabubuhay sa pagkain talaga ang tao. Nabubuhay ang tao sa salita ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Ano pa? He made himself nothing by taking the very nature of a servant. Hindi siya pumunta as hari na katulad ng iniisip natin. Amen? Minsan iniisip natin pag hari, syempre, lordy, lahat ng amen? Lahat ng mga gustong gawin, ganito, ganyan. Ang Panginoong Hesus, ang kanyang ipinakita at binigay niya example? Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Ano sabi niya? In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus.
who being in very nature God, kahit na siya ay Diyos, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos nung siya'y pumunta dito para gamitin saan? Sa kanyang sariling kapurihan. Since ang Panginoong Hesus nag-obey siya sa Lord, hinubad niya muna ang pagka-Diyos, bumaba siya sa langit, bumaba siya dito sa atin. Amen po? Kasi siya yung mangyayari dito, siya yung magiging example. Amen? How to follow the Father. Amen po? So, siya 100% na ating Panginoon, at nung bumaba siya dito, 100% siya po ay tao. Kasi iniwan niya muna yun para lang ipakita, amen po, na hindi imposible ang lahat kapag tayo ay sumunod sa Diyos. Tulad ng ginawa ng Panginoong Yesus. Hallelujah. Praise God. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness and being found in appearance as a man. He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam niyo kung bakit ginawa ng Lord yung bagay na yan? Dahil po Dahil, praise God. Bakit di niyo po alam? Si Joseph naman may alam. Praise God. Dahil mahal niya po tayo. Praise God. Kaya ang essence ng Christmas is love. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. He loved, then He gave. Anong binigay niya? Hindi lang po material or anything na meron tayo. Binigay niya mismo ang sarili niyang buhay. Nag-sacrifice siya para po tayo ay mabuhay. Magkaroon ng pag-asa muli. Praise God. Magkaroon ng saya. Magkaroon ng blessing, which is hindi lang material, hindi lang physical, kundi lahat. Hallelujah. But, ang sabi ng Panginoon, ang tinuturo ng Lord is, at ang ipinapakita niya, to become humble. Amen? Amen. Hallelujah. Praise God. Yan. Ano pa? He chose to serve rather than to be served. Pumunta ang Panginoon para po tayo ay paglingkuran, hindi para siya ay Hallelujah. Praise God. Ganun yung kanyang mindset. Ganun yung kanyang pagkatao, pagka-Diyos. Kaya po, minsan, syempre, nakakapagtaka or nakakalungkot minsan, praise God, kapag ikaw ay servant na ng Lord, pastor, deacon, elders, minsan, nakaka-quote. Nakaka-quote pa naman ako ngayon. Tinatago ko yung mancha ng aking damit. Kasi kailangan ko sa akin. Amen? Dapat ganito, ang pastor, dapat ganito, ganyan. Minsan, amen po, kung tutusin totally, gusto ko na lang magano dito, mag-t-shirt to But sometimes, yung generation, alam nyo, kapag naapektuhan minsan yung hindi pa ganun kanaunawaan ng Panginoon, naapektuhan yung kanilang, pag nakita nila na ganito yung pastor. Minsan baka hindi na bumalik. Sinakita, para namang hindi man nakaka-bless yung itsura ng mga napipreach siya. Amen? Hallelujah. Pero hindi ko naman dinalahat yun. Amen? I know meron ding iba na totally nakafocus sa salita ng Diyos. Amen? Saan po tayo nakafocus? Word of God. Kung ang Panginoong Yesus nga hindi pumunta dito ng naka-coat, hindi pumunta dito ng naka-brand. Pumunta po ang Panginoon dito ng wala siyang masilungan, tulugan. Amen?
Kaya minsan, iisip ko nga bakit ngayon, nowadays, grabe na lang ang gusto nating mangyari o makuha dito sa mundo. Namumuhay tayo, grabe na lang ang gusto nating makuha kung ano ang kailangan. Minsan, nalulungkot tayo dahil wala tayong ganito, wala tayong ganyan. Hindi tayo makapag-serve dahil, praise God, minsan, libre na nga ang sasakyan, hindi pa Alam niyo, minsan napatanong ba tayo sa isip at puso natin, bakit ako magko-complain in my situation kung ang Panginoon nga, nung siya ay namuhay, wala po siyang sports car, wala siyang mamahaling mansion, wala po siya noon. Even, kaya naman niya na magkaroon. Amen. Tama po ba? Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Kaya I'm so blessed din nung binabasa ko ito. At nakapag na lang ako, nasabi ko na lang sa Lord, Lord, humble my heart. Kulang na kulang pa pala yung pag-humble na nagagawa ko. Ganito lang siguro, wala pa. Sa ginawa ng Panginoon siya pumunta dito. Palakpakan natin sa Praise God. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Ano naman na? Pa ba tayo nato? Praise the Lord. Yan. Mark chapter 10 verse 45. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom from you. Praise God. Thank you, Lord. Wala na akong masabi. Grabe ang Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Romans chapter 5 verse 8. Ano po nakalagay dito? But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Dito pa lang, grabe ang ipinakita na ng Lord na pagmamahal sa atin. Kaya po, may question pa ba para hindi natin mahalin ang ating Panginoon? At para hindi tayo maglingkod sa Diyos. Kahit nung time na ikaw ay lugmok sa kasalanan, lugmok sa mga problema. Amen? Ang Panginoong Jesus ay tinubos tayo. Amen. Kaya we should celebrate the goodness of God. Always. Hindi lang po every Christmas. Every day po kailangan i-celebrate natin. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. And then, sige, basahin natin. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Because of love, ang Panginoong Jesus, binigay niya, ang Ama, binigay niya ang kanyang anak. Na kung sino yung maniwala sa Panginoong Jesus, ay hindi mapapahamak at masisira, but have eternal life. So, yan po yung ginawa ng Lord. Mula nung siya ay dumating, yung pinagdiriwangsin natin ay ay kapanganakan ng Panginoong Jesus. Amen. At yan, yung mga verses kung saan ang Panginoong Jesus ipinakita niya ang kanyang humility, humbleness, because of love. Dahil mahal niya tayo. Amen. Thank you, At Lord. ayaw niya na tayo ay mapahamak. So, hindi natin mapiplease ang Lord without humility, without humbleness. Sino sa inyo ang nagturo na ng mataas ang pride? yung experience na, paano kaya
matututo ang isang taong ang tingin ay mas magaling pa sa'yo. Tama ba? Unang tinuturuan tayo ng Panginoon na maging humble humility. Bakit? Amen. To accept His words. Amen po? Kung punong-puno tayo sa sarili natin, maapaw na. Sa tingin ninyo, may paglalagyan pa yung banal na spirito? May paglalagyan pa kaya ang Panginoong Jesus dyan sa buhay mo? If sa piling mo, hindi mo na siya kailangan? Kaya this time, hallelujah, praise God. Ang Lord pinapaunawa sa atin at nire-remind tayo na dumating siya in humility. And ang resulta po nito is yung mahalin natin ang ating Panginoon. At syempre, matuto rin tayong mahalin ang ating kapwa. Hallelujah. Sa pamamagitan po ng sa pamamagitan ng pag-appreciate sa lahat ng mga bagay. Hallelujah. Praise God. Kaya mayroong mga regalo, mayroong mga tumatanggap, at mayroong nagbibigay dahil po because of love. Ano ba, nagbigay ka ba dahil Christmas, dahil nautusan na, dahil exchange gift? No. Kaya dapat totally, praise God, walang limit po yung pagbibigay. Amen. Yung pinaka-the best na kaya mong ibigay sa iyong kapwa. Amen? Tulad ng ginawa ng Panginoong Jesus, buhay niya ang binigay. Amen po? Minsan, regalo nga, di maibigay, buhay pa kaya? Sige, sabihin mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Hallelujah! Palakpakan natin ng ating Panginoon. Praise God! Praise God! Sige po, yun lang po yung may share ko. I love you, Pastor. Praise God, I love you too. Tayo pong lahat ay tumayo.